Kim Chiu, winner sa kaseksihan ngayong 2026. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Pasabog ang kaseksihan ni Kim Chiu sa unang araw ng 2026. Sa kanyang Instagram ay nagpost ang Chinita Princess ng sexy photo na naka-green two-piece. Litaw na litaw ang hubog ng katawan ng actress at glowing. Caption niya sa nasabing post ay, "I'm rooting for the woman I'll be this year." Bati pa niya sa lahat, "Have a great year ahead everyone. May we all be blessed with kindness, love, and blessings we all deserve." Walang nakalagay na lugar kung saan kinunan ang mga larawang ito ni Kim, pero ipinakita kung gaano kaganda ang sunset sa nasabing beach. Sa comment section ay bumati ang mga kaibigan at supporters ng actress ng Happy New Year. May mga komento kung sino man daw ang photographer nito ay napakahusay raw. Diniretso nga ang ilang netizens na si Paolo Avenino raw ang kumuha ng kanyang larawan. Aniya, may mga chika kasing nagpunta raw sa New York ang Kipaw. May isa pang lumabas na sa Europe naman daw sila nagbakasyon. Ipinagdiriwang ni Kim Chiu ang Pasko na medyo kakaiba ngayong taon. Kim Chiu iba ang dugo, oo, pero bond is everything. Pinag-isipan ni Kim Chiu kung paano niya ipagdiwang ang Pasko ngayong taon. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ng 8 Showtime host ang isang collage ng mga larawan na nagtatapok sa kanyang mga kaibigan at kasamahan. Sa showbiz, inamin tuloy ng kapamilya talent na kaunti lang ang selebrasyon ngayong taon. Sabi nila, ang Pasko ay tungkol sa pamilya ngayong taon, medyo iba ang itsura ng akin. Kim Chiu at continued, "All my life I've been blessed to find family in people who choose to love me, hold me, and stand by me. Especially this year, iba ang dugo, oo, pero bond is everything." Ang mga larawang ito ay bahagi lamang ng maraming kaluluwang nagpaangat sa akin. Hindi lahat ay akma sa frame, ngunit bawat isa sa inyo ay nabubuhay sa aking puso. Bago tapusin ang kanyang post, ipinahayag ni Kim ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga tao sa mga larawan para sa kanilang walang patik na suporta. Habang ipinagdiriwang pa rin ang Pasko sa isang lugar sa mundo, gusto ko lang magpasalamat sa regalo ng presensya para sa tawanan, pasensya, pangunawa at pagmamahal. Nais ang lahat ng kapayapaan at pagmamahal sa pagsalubong sa 2026. Maligayang Pasko, sabi ni Kim Chiu. Nag-comment sa kanyang post ang co-host ni Kim sa Pinoy Big Brother na si Bianca Gonzalez Intal at sinabi sa kanya kung gaano niya siya kamahal. Samantala, tiniyak naman ni Ami Perez kay Kim na lagi siyang nandyan para sa kanya anuman ang mangyari. Nakaharap sa krisis ang pamilya ni Chiu matapos magsampa ng qualified thief complaint si Kim laban sa kanyang panganay na kapatid na sila kambi ni Chiu nitong December. Kaya naman di ba napaka-stress daw ni Kim Chiu ngayong noong nakaraang taon. At kaya naman ngayong taon ang gusto daw ni Kim na hilingin ay peace na sana naman ibigay sa kanya tulad ng kahilingan ng iba. Sana ay mahanap na ni Kim Chiu ang kapayapaan, kapatawaran at saya, at sana ay magkaroon at maibalik na rin ang dating niyang ginawa. At kung ano man ang nangyari noong nakaraang taon, isa lang ang hinihingi ni Kim ay magpapatawad lamang siya kapag humingi rin ng kapatawaran ang kanyang kapatid at higit sa lahat kapag ito ay nagsisisi. Subalit sa mga nakaraang taon at mga nakalipas na araw ay hindi talaga ipinakita nila Kambini ang kanyang pagsisisi. Sa halip ay naging mapangmataas pa ito at gusto pang kunin ang iba pang mga ari-arian ni Kim dahil sabi nito, siya daw ang nagpundar, siya ang nagpagawa, pero hindi naman niya pera nalabas kundi pera ni Kim. Ang kasalanan lang ni Kim ay nagtiwala siya ng lalo sa kanyang kapatid at binigyan niya ito ng access, bigyan niya ito ng karapatan para i-open ang kanyang account para gamitin ang kanyang pera. Sa lahat ng kanyang mga bangko ay pinagkatitiwalaan niya ang kanyang kapatid na siya na ang bumusga o siya na ang mag-handle ng pera nila. Pero hindi naman niya buhat akalain, di ba, na sarili niyang kapatid ang magtatraidor sa kanya, na sarili niyang kapatid ang magwawaldas ng mga perang pinaghirapan niya na dapat daw ay para sa kanilang pamilya. Kaya naman Lakambini, matuto ka namang magsisi, matuto ka namang tumanaw ng utang na loob. Si Kim Chiu ang bumuhay sa iyo, si Kim Chiu ang nagbigay sa inyo ng magandang buhay o maranyang buhay na ini-enjoy ninyo ngayon. Hindi deserve ni Kim na lukuhin, hindi deserve ni Kim ang maging ganyan kasakit na experiences, at higit sa lahat hindi niya deserve ang betrayal na iyong pinakita. Kaya naman Lakambini, sana naman ay ma-realize mo kung gaano kahalaga si Kim Chiu sa buhay mo at kung gaano at kalaki ang ginampanyan niya sa buhay ninyo. Naging breadwinner siya, ginawa niya ang lahat para sa inyo, pero anong nakuha niya Lakambini? Niloko mo siya. At sa kabilang banda, ang hamon ni Kim Chiu sa atin. Sa huli, ang mensahe ni Kim Chiu ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi isang hamon para sa ating lahat.
Hamon ito na pahalagahan ang maliit na bagay, maging mas mapagbigay sa ating oras at pagmamahal, at laging piliin ang maging mabuti sa kabila ng anumang sitwasyon. Ang kanyang simpleng hiling na naway maging mas makabuluhan ang taon para sa lahat ay isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa labas, kundi sa loob ng ating mga puso. Sa pagpasok ng bagong taon, baunin natin ang inspirasyong hatid ni Kim Chiu, ang maging taong may pusong marunong magpasalamat, magmahal at magbahagi ng kabutihan sa bawat taong ating nakakasalumuha. Mabuhay ka, Kim Chiu, naway matupad ang lahat ng iyong mga hiling at patuloy kang maging liwanag sa buhay ng marami. Ang iyong kwento ay patunay na sa mundo ng showbiz, mayroon pa ring mga bituin na ang tunay na ningning ay nagmumula sa kanilang busilak na puso. Tulad ng ginawa ni Kim Chiu, siya ang taong may busilak na puso at talagang pinapahalagahan niya ang mga pangyayaring hindi dapat di pa. Tulad ng mga nangyayari sa kanya ay talagang pinagbigyan niya ito ng pansin, pinahalagahan at higit sa lahat. Sinabi pa nga raw ni Kim Chiu, diba, nakakalimutan na niya ang nangyari sa 2025. Pero bago siya magbigay ng forgiveness ay kailangan din namang humiling ng kapatawaran o humingi ng mga kapatawaran ng mga taong nagbigay sa kanya ng mga sakit sa kanyang taong 2025. Kaya naman isa na dito ang kanyang kapatid na sila Kambini. Ayon pa sa karamihan, sa taong 2026 ang gusto lang daw ni Kim Chiu ay katahimikan. Kaya naman ang pagpunta niya sa ibang bansa at hindi pag-celebrate ng Christmas kasama ang kanyang pamilya ay isa na sa kanyang mga paraan upang mag-heal. Ito daw ang kanyang heal of way, ang heal of healing at medication na malayo sa kanyang pamilya, malayo sa sakit at malayo sa mga naging dahilan at nagdulot sa kanyang mga pigati sa pagtapos ng taon ng 2025 na dapat sana ay taon ng kanyang saya dahil kailangan na niyang harapin ang 2026. Subalit ito ang nagbigay sa kanya ng mga traumatic na experiences at hindi naging madali iyon para kay Kim. Hindi naging madali na mawala ang mga bagay na pinaghirapan niya nang hindi niya wala siyang kaalam-alam. Kaya naman, ang pangyayaring ito ay sana hindi na ma-experience pang muli ni Kim Chiu. Ito ang hiling ng kanyang mga fans. Kaya naman Kim, sana naman ay mag-heal ka na sa mga nangyayari at ngayong 2026 ay sana maging mas blessed ka pa, maging mas masaya at maiwas pa sa mga ganitong pangyayari o sa mga betrayal na naganap sa iyong buhay noong 2025. Kaya naman komento ng mga fans, magpatatag ka Kim Chiu, andito lang kami, lumaban ka, andito lang kami para suportahan at samahan ka. Ayon naman ng iba, andito kami handang suportahan ka at hindi lang yan, pati ang business mo. Handa kaming bumili, handa kaming ibalik sa iyo ang perang nawala sa iyo sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong negosyo. Kaya naman Kim Chiu, lumaban ka lang. Meron pang nagkomento na magdodonate siya ng pera para kay Kim.